Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Hoy, good news po. Sunny and Marino para sa ating mga manggagawa ngayong araw ng Miyerkules, May 1. Dahil ngayong Labor Day, may handog na libreng sakay ang MRT3 at LRT2 para sa lahat ng mga manggagawa. Magsisimula ito bandang alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 naman ng gabi. Ipakita lamang ang inyong company o government-issued ID sa mga personnel ng istasyon para maka-avail ng libreng sakay. Samantala, sinuspindi naman ng MMDA ang pagpapatupad ng expanded number coding ngayong May 1. Ayon sa ahensya, ibabalik ang implementasyon ng coding bukas araw ng Huwebes, May 2. Hataw Balita ngayon. Ang bilis talaga ng araw, Bert at Maria, para pa rin sa ating mga kababayang manggagawa sa Pilipinas. Magsasagawa ngayong araw, Miyerkules, May 1, ang Department of Labor and Employment o DOLE at Department of Migrant Workers o DMW ng taunang job fair kasabay ng pagdiriwang ng Labor Day. Ayon sa DOLE, 75 ang mga lugar sa bansa ang pagdarausan ng aktibidad na lalahukan ng 2,400 employer. Para sa mga nais na mag-apply, magpa-register online sa philjob.net. Samantala, ayon naman sa DMW, 18 mga kumpanya naman ang lalahok sa kanilang job fair na gaganapin sa Level 1 ng Robinson's Galleria Mall sa Ortigas Avenue. Magsisimula ang registration ng alas 10 ng umaga mamaya. Hataw Balita ngayon. Muling ginamitan ng water cannon ng Chinese Coast Guard ang 2 barko ng Pilipinas na malapit sa Baho de Masinloc bandang umaga nitong April 30, Martes. Unang binugahan ng tubig ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR vessel na BRP Datu Bangkao kung saan tinamaan ang starboard stern nito. Sunod naman na ginamitan ng water cannon ang Philippine Coast Guard o PCG vessel ng nasa 1,000 yards na ito na layo na lamang nito kung saan nasira ang railing at canopy ng barko. Gayunman, ipinagmamalaki ni Philippine Coast Guard o PCG spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na hindi nagpapigil ang BFAR at PCG na ituloy ang kanilang maritime patrol. Hataw Balita ngayon. Inihayag ng State Weather Bureau Pag-asa na posibleng makapagtala ng extreme danger level na init ng temperatura ang marami pang lugar sa bansa sa darating na mga araw. Ayon sa ahensya, inaasahan na bababa ang heat index kasabay ng paghina ng El Nino phenomenon sa darating na June or July. Batay sa datos ng Department of Health, umabot na sa 67 heat-related illnesses na nasa edad na 12 hanggang 21 ang naitala sa bansa mula January hanggang April 29. Hinimok naman ng DOH ang mga paaralan na huwag nang magsagawa ng outdoor activities para maiwasan ang panghihina ng katawan ng mga mag-aaral dahil sa matinding init. Hataw Balita ngayon. Samantala, nakaranas naman ng malamig na panahon ng Davao City dahil sa mga pag-ulan sa lungsod simula ng umaga hanggang gabi nitong Martes, April 30. Ang init na nararamdaman ng mga residente sa loob ng mahigit 2 buwan ay pansamantala ng napawi ng malamig na paligid. Mula sa mahigit 40 degrees Celsius nitong mga nakalipas na araw ay bumaba naman sa 26 degrees Celsius ang temperatura kahapon. Ayon sa State Weather Bureau Pag-asa, ang mga pagulan at thunderstorm sa Davao Region ay dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ilang lugar naman sa Mati City, Davao Oriental ang binaha dahil sa tuloy-tuloy na pagulan. Hataw Balita ngayon. 10 miyembro ng New People's Army ang sumuko sa 10th Infantry Division mula April 21 hanggang April 27, 2024. Kasama rin sa kanilang isinuko ang 18 high-powered firearms,
tulad ng M16 rifles, M653 rifles, AK-47 at mga improvised explosion devices. Ayon sa 10ID, kabilang ang mga ito sa sub-regional Centro de Gravidad ng North Central Mindanao Regional Committee. Ang pagsuko ng NPA ay hudyat ng unti-unting pagtatapos ng insurhensya sa Bukidnon. Hataw Balita ngayon. Pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng plano para mapalakas ang industriya ng e-vehicle, lalo na sa public transportation kasunod ng deadline para sa consolidation ng Public Utility Vehicles o PUV kahapon April 30. Inatasan ng Pangulo ang Department of Energy, Department of Transportation at Department of Trade and Industry na pabilisin ang paglalagay ng e-vehicle charging stations sa iba't ibang lugar ng bansa, partikular sa gasoline stations at malls. Inihayag naman ang plano ng pamahalaan na bigyan ng insentibo ang e-vehicle users para mahikayat ang mas maraming Pilipino na tangkilikin ito. So, nandoon yung mga concerns na pinapatutukan ni Presidente sa amin. And not only the fleet, not only the financing, but it's also the infrastructure kung saan ilalagay yung mga electric vehicle charging stations. Sinabi ko kanina na una ka sa pila, parang senior citizen sila, di ba? Una sa pila sa rehistro, sa LTO, una sa rehistro sa operation ng LTFRB, kung papasok sa franchising or sa operations ng PUV. And nandun din yung number coding exemption, non-fiscal. Hataw Balita ngayon. Naniniwala si Senator Ronald Bato de la Rosa na malinis ang nangyayaring pagkakasabat ng mahigit 9 bilyong pisong halaga ng iligal na droga sa Alitagtag, Batangas noong April 15. Sa isinagawang pagdinig sa Senado kahapon, April 30, iginiit ni Philippine National Police o PNP Region 4A Chief Brigadier General Paul Kenneth Lucas at ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos na walang nangyaring irregularidad sa pagkakasabat sa iligal na droga sa nasabing probinsya. Hindi naman isiniwalat ng dalawang opisyal ang mga detalye ukol sa suspect na si Alajan Michael Sarate, ngunit handa umano nila itong ibulgar sa isang executive session. Kasi yung ibang nag-isip na sinit up lang daw, gano'n. So, klaro, random checkpoint. The Lord is watching us. Sabi ni Lord, dapat mahuli ka, dapat ma-checkpoint ka. First time natin ito ngayon na experience na Shabu, ang traffickers ay mga puti. Pasensya na po kayo ba? Yeah. Pero ito po kasi ay sub judice po, nasa korte na po ngayon. At kami po'y nag-iingat lang at gusto po namin talagang makulong lahat ito. Yung case na po is nasa court and there is an ongoing case build-up with the Department of Justice dito po sa pangyayaring ito, Your Honor. Sorry po. Hanggang ngayon, galit na galit sa mga Chinese. Ngayon pala, ibang nationality ito, mga puti na. This is a new monster na na-discover natin. Mahigit 3,800 miyembro ng Police Regional Office o PRO5 ang ipakakalat para sa ipatutupad na seguridad sa Bicol para sa pagdiriwang ng Labor Day ngayong May 1. Si Jerry Galicia, Hataw! Hataw Balita ngayon. Nagtalaga na ng puwersa ang Police Regional Office o PRO5 para matiyak ang kaayusan at kapayapaan sa buong Bicol Region ngayong Labor Day May 1. Tiniyak ng pulisya na sapat ang 3,813 PNP personnel na magsisilbing security force sa 6 na probinsya ng Kabikulan. Kahapon April 30, formal na kinausap at binigyan ng instructions ang mga kawani ng PRO5 sa Camp Simeon Ola, Legazpi City. Layunin ng PNP Bicol na matiyak ang kapakanan ng lahat ng mamamayan na makikisa sa iba't ibang pagtitipon, partikular
sa mga lugar gaya ng transportation hubs at mga freedom park. Ang mga naturang PNP personnel ay magsisilbi sa binuong crowd dispersal management ng PRO5, drone operators, police visibility teams, patrol units, traffic assistance personnel at checkpoint border control points. May karagdagan din na Reactionary Standby Support Force o RSSF ang inactivate para maglaan na mabilisang pagresponde sa anumang sitwasyon, matiyak ang kaligtasan sa mapayapang pagtitipon at mga aktibidad ng mga labor group sa buong rehiyon. Pinalalahanan naman ni PRO5 Police Brigadier General Andre Perez Dizon ang mga PNP personnel na pagganahin pa rin ang maximum tolerance at professionalism. Binigyan din ni Police Brigadier General Dizon ang kahalagahan ng human rights at ng freedom of expression habang sinasagawa ang kanilang mga tungkulin bilang alagad ng batas. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Patuloy na nakararanas ng power interruptions ang ilang bahagi ng Batangas dahil umano ito sa limitadong supply ng kuryente sa gitna ng patuloy na pagtaas ng demand, lalo na tuwing matindi ang init ng panahon. Si Lynette Bahe, humahataw! Hataw Balita Ngayon. Patuloy na nakararanas ng emergency power interruptions ang ilang bahagi ng Batangas dahil sa ginagawa nilang manual load dropping, overloaded feeder 1. Kahapon, April 30, nag-abiso ang Batellec 2 Area 3 na mawawalan ng kuryente sa ilang parte ng Tanawan kabilang ang Santiago patungong Barangay San Andres, Riles patungong Bugtong at Riles patungong ex-Contoni Fiscal. Nagpatuloy ito hanggang feeder 1 load ay nasa manageable level na. Gayun din, ilang apektadong lugar pa sa Tanawan, Batangas ang nakaranas ng pagkawala ng kuryente na konektado sa Feeder 2 Tanawan, bunsod ng naputol ang jumper ng primary line sa Barangay 6, Tanawan City. Kabilang dito ang mga bahagi ng Barangay 6, Barangay 5, Barangay 7, Barangay 123, Barangay Trapiche 1-4, Barangay Bagong Bayan, Barangay Hidalgo at Barangay Tinurik. Naglabas naman ng pahayag ang pangasiwaan ng Batellec 2 sa nasasakupang lugar ng Area 3 Branch Office sa lungsod ng Tanawan, Malvar, Talisay at Laurel. Ayon sa Batellec 2, ang mga nararanasang pansamantalang pagkawala ng daloy ng kuryente ay bunsod ng issue sa supply at demand ng electricity sa panahong ito. Dumaraing naman ang ilang residente hinggil sa mga nangyaring power interruptions, lalo na sa panahon ng tag-init kung saan lalong kailangan ng kuryente. Kahit po kami ay modular o distance learning, ay napakahirap pa rin po kahit kami nasa tahanan dahil hindi pa rin po kami komportable dahil sa init po naming dinaranas. Lalo na po't may dumagdag pa po ang power interruption at mas hindi pa po kami makapag-aral ng ayos dahil po sobrang init. Lynette Bahe, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Itinaas ng Philippine Health Insurance o PhilHealth ang benefit package ng mga health-related illness o mga sakit na nakukuha sa matinding init sa rehiyon ng Bicol. Si Brian Baldarahe, humahataw! Hataw Balita Ngayon. Dahil sa nararanasang matinding init ng panahon sa Bicol Region, kasabay nito ay ang pagtaas ng mga kaso ng mga nauospital dahil sa mga heat-related illness. Kaya naman muling ipinaalala ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang kahalagahan ng pagiging miyembro nito dahil sa benepisyong makukuha nito sakaling ma-ospital sa gitna ng mainit na panahon. Sa ipinatupad na 30% increase sa mga benefit package ng ahensya noong buwan ng Pebrero, kasama sa tumaasang benefits ay ang mga sakit na nakukuha dahil sa matinding init gaya ng heat stroke. Ayon sa ahensya, kung dati ay nasa 6,500, ngayon ay nasa 8,450 na ang benefit package na makukuha ng isang pasyente na nakaranas ng heat stroke at heat exhaustion. Lahat ng packages namin ay in-increase across the board ng 30%. So, basta kung magkano po yung dati niya, halimbawa yung dati na is 10,000, that's plus 30%. Sa isinagawang press conference ng PhilHealth kahapon April 30, sa bayan ng Daet sa Camarines Norte, inihayag din nito na may mga ilang mga sakit din na mahigit sa 30% ang itinaas ng benefit package. Gaya ng ischemic stroke mula sa 28,000 ngayon ay nasa 76,000 pesos na.
Acute hemorrhagic stroke na dati ay 38,000 ngayon ay 80,000 pesos na. At high-risk pneumonia na 32,000 noon, ngayon ay 92,000 pesos na ang benefit ng isang pasyente. Kasabay nito muling nagbabala ang ahensya kaugnay sa paglaganap ng mga nag-aalok ng services ng PhilHealth, subalit ang hihingi ng bayad gaya ng pagpoproseso ng ID at pagkuha ng membership form ng PhilHealth. Maraming nag-avail yan yung online. Nung may nagkasakit na, yung PhilHealth number niya, fake. Sayang, ibinayad mo. Fake pala yan. Samantala patuloy ang panghikayat ng PhilHealth sa mga Bicolano na magmiyembro para sa mga benepisyong medikal na maaari nitong mapakinabangan sa hinaharap. Brian Baldarahe, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaabangan ang pagpili ng Haiti Transition Council sa panibagong presidente ng bansa. Kasunod ito ng pag-resign ni Prime Minister Ariel Henry kamakailan. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Orling Quijano live. Hataw Balita ngayon. Magandang hapon dyan sa inyo, Orling. Kailan ba inaasahan ang pagpili ng Haiti Transitional Council sa bagong pinuno ng bansa? Sunny, araw ng Martes, April 30th, nakatakdang pumili ang bagong Transition Council ng Haiti ng susunod na Pangulo ng bansang Haiti. Formal na nabuo ang Haiti Transition Council matapos mag-resign si Prime Minister Ariel Henry noong nakaraang linggo. Binubuo ang council ng 7 voting members at 2 non-voting members. Kabilang dito ang mga politiko, isang negosyante at isang pastor. Samantala, nagbabanta naman ng ilang mga gang leaders sa bansa ng higit na karahasan kung hindi sila magkakaroon ng political sway. Ilan sa mga demand ng mga Haiti gang leaders sa panibagong gobyerno ay ang bigyan sila ng amnestiya para sa kanilang mga krimen at lumikha ng isang plano para sa mga kabataang miyembro ng gang na maaaring napilitang sumali. Balik sa'yo, Sunny. Orly, nababalita natin ng mga nakalipas kung gaano kadelikado dyan ngayon sa Haiti dahil sa mga gang members na naibalita mo nga ngayon. Para sa kaalaman ng ating mga tagapanood, gaano ba kalaganap ang gang violence ngayon sa bansang Haiti, Orly? Oo, Sunny, like you mentioned, gaya sa nabalita natin before, according nga sa United Nations, ina-estimate nila na higit sa 1 tao ang namamatay dahil sa Haiti gang violence bawat oras during the first 3 months of the year 2024. Kaya talagang malaganap talaga doon yung mga gang violence katulad na lamang ng mass sexual violence at ransom kidnappings. Kaya talagang inaantay ng mga civilians yung update para ma-address yung danger dyan sa kanilang bansa. Sunny. Sana matugunan ng mapayapang pagkasaayos niya ng kalagayan dyan sa Haiti. Sige, keep us updated at salamat, Orling Quijano, mula naman dyan sa Toronto, Canada. Hataw Balita ngayon. Nagsuspindi naman ang Columbia University sa New York ng mga estudyanteng sangkot sa welgang nagtatanggol sa mga Palestinian. Nagbabala ang institusyon na di rin ito papayagan ang mga mag-aaral na pumasok sa residential buildings kung hindi pa ito aalis sa mga encampment. Ito ang humahataw na balita ni Kat Carriedo. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ni Columbia spokesperson Ben Chang na nagsuspindi na sila ng mga estudyante para masiguro ang kaligtasan sa paaralan. Kasunod ng mga isinagawang kilos protesta para suportahan ang mga Palestinian sa nagpapatuloy na tensyon sa kanilang lugar. Gayunman hindi naman nabanggit kung ilan ang nasuspinde. Nagbigay ng palugit ang universidad sa mga estudyante na hindi masususpindi ang mga mag-aaral na kusang aalis sa mga itinayong tolda na mga nagwewelga ng 2:00 ng hapon. Ipinamahagi ang impormasyong ito sa mga nagwewelgang estudyante. Nagpadala rin ng university-wide email si Columbia President Minu Shafik. Sinabi rin nitong handa silang makipagkonsulta sa mga grupo upang makakuha ng solusyon at matuldukan na ang krisis na ito ng universidad.
Ipinadala ang nasabing anunsyo sa huling araw ng klase sa Columbia University. 2 linggo na lang bago ang commencement ceremony ng paaralan. Hinimok ang mga estudyante na huwag hadlangan ang inaasahang graduation at hahanap din umano sila ng alternatibong lugar para sa mga kilos protesta. Kung hindi naman tatanggalin ang mga kampo ng nagwewelga, ay mapapatawan sila ng karampatang disciplinary procedures ayon sa mga nalabag na pulisiya ng universidad. Dose-dose ng estudyante at mahigit pa sa 100 tent ang nanatili sa encampment ng alas 12 ng tanghali noong Lunes, April 29. Hinimok din ng mga organizer ang mga demonstrador na gawin ang nararapat para sa kanilang mga sarili, lalo na't maaaring mawalan ng academic visa ang mga international students. Nanindigan naman ang iba sa kanilang paniniwala at sinabing hindi sila aalis. Nagkaisa pa rin ang mga nanatili sa encampment na patuloy na pumwesto doon. Sinabi ng Columbia University Apartheid Divest na ang grupong nagwewelga ay hindi umano aalis hanggat hindi matugunan ang kanilang mga hinaing o di kaya'y paalisin ng puwersahan. Walang plano ang universidad na makialam sa isyu ng Israel, ngunit nag-offer na i-review ang mga proposal ng mga mag-aaral ukol sa divestment ayon kay President Shafik. Patuloy ding nakikipag-ugnayan ang New York Police Department sa mga paaralan sa syudad, kabilang ang New York University at Fashion Institute of Technology ayon kay Mayor Eric Adams. Nais din umano ng mga universidad na maging mapayapa ang mga kilos protesta. Kat Carriedo, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nakaambang ipasara sa taong 2035 ang lahat ng mga coal power plants sa buong mundo na pangunahing sanhi ng nararanasang climate change ayon sa grupong G7. Ito ang umahataw na balita ni Axis Salem. Hataw Balita Ngayon. Inihayag ng United Kingdom Department of Energy Security and Net Zero Minister Andrew Bowie, ang mga Group of 7 o G7 nations ay sumang-ayon na i-shut down ang lahat ng mga plantang gumagamit ng coal sa taong 2035 na isang makabuluhang patakaran sa usaping climate change. Ang Japan, na kumukuha ng 32% ng kuryente nito mula sa karbon noong 2023, ay naunang pumigil sa petsa ng pagpapatigil sa paggamit ng fossil fuel sa nakaraang G7 climate talks. Gayunman, sumang-ayon na ito sa makasaysayang kasunduan upang i-phase out ang paggamit ng carbon sa unang bahagi ng 2030. Inilabas ang nasabing kasunduan matapos i-anunsyo ng United States Environmental Protection Agency ang mga bagong regulasyon nito na nag-oobliga sa coal-fired power stations na kunin ang lahat ng kanilang emissions ng carbon dioxide o ang i-shutdown ang mga planta sa taong 2039. Tikom naman ang bibig ng US State Department na magbigay ng komento sa kasunduan ng G7. Sa kabila ng nakaplanong bagong regulasyon para sa mga planta ng karbon, ang Japan ay ang tanging miyembro ng G7 na hindi nakatuon sa paggamit nito. Naniniwala naman ang Energy, Environment and Climate Ministers na ang fossil fuel consumption ay ang pangunahing sanhi ng climate change ayon sa COP28 Climate Conference na magtatapos ngayong darating na Martes. Ang G7 na binubuo ng Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK at US ay nangunguna sa pagbabalangkas ng mga pandaigdigang patakaran sa klima at inaasang maka-impluwensya sa G20 na kinabibilangan ng mga pangunahing emitter tulad ng China, India at mga major fossil fuel producer tulad ng Saudi Arabia at Russia. Axis Salem, humahataw sa Balita Ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules. Panoorin natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Ngayong buwan po ng Mayo, 1 hanggang sa 2 bagyo ang posibleng mabuo or pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility at base po sa ating climatological tracks, 2 senaryo ang posibleng mangyari pag may nabuo or pumasok pong bagyo sa loob ng ating PAR. Sa unang senaryo po ay posible po itong lumapit ng ating kapuluan bago ito mag-recurve papalayo ng ating bansa. And yung second scenario naman, kung mas mababa po yung entry point ng bagyo or mabuo po ito sa may eastern section ng Mindanao, posible po itong tahakin ang bahagi na po ng Eastern Visayas, Bicol Region, Mimaropa at ilang bahagi ng Calabarzon bago po ito lalabas sa may West Philippine Sea at magre-recurve po ulit.
palayo ng ating kapuluan. Although sa ngayon po wala naman tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, at hanggang sa darating na linggo or sa susunod na linggo ay wala din po tayong inaasahan na bagyo na posibleng makaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Base po sa ating latest na satellite image, meron po tayong namamataan ng mga kaulapan na nakaapekto sa ilang bahagi ng Palawan, Visayas at Mindanao. Although sa ngayon po nakikita po natin papanipis itong mga kaulapan na ito, so hindi po ito tatagal na maghapon. Most likely, yung maapektuhan lang po na itong Intertropical Convergence Zone or ITCZ ay yung southwestern portion ng Mindanao, samantalang mas mataas lamang po yung mga tsansa na makakaranas po tayo ng mga isolated mga pag-ulan sa bahagi ng Palawan, Visayas at nalalabing bahagi ng Mindanao area. Samantalang kung makikita naman po natin dito sa Luzon, wala po tayong namamataan na makaulapan na magdudulot ng maghapon ng mga pag-ulan. So patuloy pa rin po yung epekto ng easterlies or yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko, kaya asahan pa rin po natin yung mainit na panahon sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Sa kalagayan po ng ating karagatan, wala pa rin po tayong gale warning sa ngayon. Banayad hanggang sa katamtaman pa rin ang mga pag-alon na mararanasan sa ating mga karagatan, kaya malaya pa rin po makakapalaot yung ating mga kababayan na may mga maliit na sasakyang pandagat. Ngayong araw, si Haring Araw ay sisikat ng 5:34 AM at lulubog mamayang 6:13 PM. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Upang makatulong sa mga Bicolanong hirap sa buhay na nais magkaroon ng driver's license, nagsasagawa ng libreng theoretical driving course ang Land Transportation Office Bicol sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Si Brian Balderaje, humahataw! Hataw Balita ngayon! Sa layuning makapagbigay ng tulong sa mga Bicolanong nais magkaroon ng driver's license, nagsasagawa ngayon ng free theoretical driving course at road safety course ang Land Transportation Office Bicol sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Ayon sa LTO Region 5, target mabenepisyohan ng nasabing programa ang mahigit 18,000 Bicolano, kabilang na ang mga first time na kukuha ng driver's license. Kabilang din sa mabebenepisyohan ay ang mga estudyante na nais magkaroon ng lisensya sa pagmamaneho sa hinaharap. Ayon sa LTO Bicol, ang naturang proyekto ay isinasagawa alinsunod sa advocacy for road safety ng ahensya. Ang theoretical driving course ay isa sa mga pangunahing kailangan sa pag-apply ng lisensya, kung saan sumasailalim sa pagsasanay ang mga driver kaugnay sa road safety, traffic rules and laws at iba pang may kinalaman sa tamang pagmamaneho. Inaasahan na ang bawat benepisyaryo ay makatitipid ng 1,000 piso sa pagkuha nito ng driver's license. Sa nakalipas na araw, ilang mga lugar na sa Bicol Region ang napagsagawaan ng naturang programa. Kabilang narito ang mga bayan ng Ragay, Kabusaw at Naga City sa Camarines Sur, bayan ng Ginobatan at siyudad ng Ligaw naman sa Albay. Brian Balderaje, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nilamon ng apoy ang 3 warehouse sa bayan ng Giginto, Bulacan kagabi. Bakit na sa third alarm ang naturang sunog at mabilis na kumalat ang apoy dulot ng nasunog na pagawaan ng plastic. Si Nestor Torres, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Napalot ng makapal na usok at apoy ang halos buong paligid sa may Kamatsil Street sa bayan ng Giginto, Bulacan dahil sa nangyaring sunog kahapon. Hanggang kagabi, April 30, 3 warehouse ang nasunog, kasama na ang mga warehouse ng plastic at diaper. Batay sa initial report ni Fire Inspector Silito Sunga, ang Deputy Fire Marshal ng Bureau of Fire Protection Giginto, nahirapan sila sa pag-apula ng sunog. Bandang alas 9 hanggang alas 10 na ng gabi nang ideklara itong fire under control. 3 po yung damay. Bali 3 yung nasunog natin. Yun nga, kaya hindi gaano ma-penetrate Kasi dulat tayo sa labas ng plastic kasi kaya mahirap makapulahin. Ayon sa ilang trabahador, nagsimula ang sunog sa printing machine ng plastic at mabilis itong kumalat kung saan nadamay pa ang 2 warehouse.
Mga alasing ko siguro boss kasi kanina nag-ayos po ako ng motor. Nakita ko dun sa virus na may parang umuusok. Paglabas ko, nag-umpisa na po yung sunog po dyan sa umpisa. Kaya nadami lang po kami sa asin. Samantala, binabantayan pa rin ng BFP sa ngayon na huwag madamay sa nangyaring sunog ang katabi pa nitong warehouse. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Idineklara ng Dangerous Drugs Board na drug-free workplace ang Police Regional Office 4A sa Camp Vicente Lim, Calamba City, Laguna. Ayon sa DDB, makatutulong nila ang ganitong pagkilala upang mapanatili ang kredibilidad ng isang alagad ng batas na kabilang sa mga nangunguna sa kampanya kontra illegal na droga ng pamahalaan. Si Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita ngayon. Idineklara nitong Martes sa April 30 ng Dangerous Drugs Board o DDB na drug-free workplace na ang Police Regional Office 4A sa Camp Vicente Lim, Calamba City, Laguna matapos itong makompleto ang 4 na bahagi ng internal cleansing program na nakapaloob sa Command Memorandum Circular 2023-03. Kaugnay nito, patuloy ang magkakatuwang na ahensya ng pamahalaan sa mga isinasagawang kampanya kontra illegal na droga. Kabilang na rito ang anti-drug operations, counseling at rehabilitation ng mga individual na nasangkot sa paggamit o pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Isa pa sa ginagawa ng Department of Interior and Local Government o DILG ay ang Buhay Ingatan Droga Yayawan o BIDA program, kung saan layon na ring matutukan ng mga workplace gaya na lamang ng mga gusaling pampamahalaan at private establishment. May iba-iba po itong panuntunan kung paano natin ito makamit. Unang-una, lahat po ng tauhan namin dito, mapa-opisyal, mapa-hindi opisyal, yung mga helper namin, dapat lahat mag-drug test at dapat negative kami sa drug test. So yun po unang panuntunan. Pangalawa, meron kami mga advokasya. Kasi hindi po kami pwedeng maging, yung credibility namin, mag-implement ng batas against illegal drugs kung kami mismo sa puso namin at sa isip namin ay may gumagamit, di ba, na nilalabag namin yung batas. Ayon sa DDB, sa pamamagitan nito ay mapapataas nito ang kredibilidad ng isang alagad ng batas. Malaking bagay ito because our police officers are considered persons of authority. Tinitingala po ng komunidad, tinitingala ng general population. This distinction brings with it the integrity of our police officers in PRO 4 Calabarzon na sila ay drug-free. They embrace healthy lifestyles and they are the right persons in authority who will pursue the successful anti-drug campaign in support of the administration's agenda. Sumaksi sa naturang deklarasyon ang mga opisyal at personnel ng Calabarzon Police, miyembro ng Kabataan kontra Droga at Terorismo o KKDAT, Tricycle Operators and Drivers Association o TODA at ilang mga barangay tanod sa rehiyon. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Nagsagawa ng pag-uusap ang ilang mga bansa patungkol sa mga gagawin para matugunan ang plastic pollution sa Canada. Sa Dubai naman, inaasahan na ililipat sa isang bagong pasilidad ang kanilang international airport sa susunod na dekada. Samantala, maaaring magkaroon ng bagong batas sa Hawaii kaugnay sa pagbebenta ng macadamia nuts sa lugar. Ito ang humahataw na balita ni James Bontuyan. Hataw Balita ngayon. Nagkaroon ng pag-uusap para sa ilang global treaty ang ilang mga bansa para malabanan ang plastic pollution sa Canada. Kasama sa pag-uusap ang tungkol sa produksyon ng plastic na isang point of contention dahil sa kaugnayan nito sa fossil fuels. Kasama sa plano ang financing ng mga chemical sa mga plastics, product design at pagkakaroon ng isang kapaligiran na walang plastic pollution. Iba-iba rin ang naging industry at scientific viewpoints tungkol sa usapin. Nakapokus ang iba sa recycling, samantalang ibang mga scientifico ay nasa pagsagot sa mga kinakatakot ng mga tao patungkol sa microplastics. Sa kabila ng pagkakaiba, mayroon isang layunin para sa isang sustainable na hinaharap. Samantala, ililipat ng Dubai ang kanilang operations mula sa Dubai International Airport, ang kasalukuyang pinaka-busy na airport sa buong mundo pagdating sa international travel, papunta sa Al Maktoum International Airport sa susunod na dekada.
Bahagi ito ng isang 35 billion US dollars o 2 trillion pesos na plano na ibinahagi ni Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Ang layunin nito ay magkaroon ng Emirates Airline at ang syudad ng recovery pagkatapos ng pagbagal ng ekonomiya kasabay ng COVID-19 pandemic at ng problema sa ekonomiya noong taong 2009. Kasama rin sa nakikita ni Sheikh Mohammed ang pagdidevelop ng bagong syudad na malapit sa airport sa pag-anticipate na lalago ang housing at mga negosyo sa area. Sa Hawaii naman, may nangyayaring debate dahil ang mga chocolate-covered macadamia nuts na ibinibenta bilang Hawaiian gifts ay maaaring hindi pala galing sa Hawaii. Kinukonsidera ng mga mambabatas na magpapatupad ng batas kung saan kailangang sabihin ng nut processors kung ang kanilang produkto ay gumagamit ng mga nuts na mula sa labas ng Hawaii. Mahalaga ang issue na ito sa 600 na macadamia nut farmers na kumita ng 62.7 million US dollars o 3.6 billion pesos sa taong 2021. Bumaba ang produksyon nila ng 29% ng taong 2022 dahilan para mas mahirapan sila sa pagbebenta ng nasabing nuts. Ayon sa pinag-uusapang batas, kailangang malinaw sa packages kung saan galing ang nuts mula taong 2026. James Bontuyan, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Ito, atensyon para sa mga kabataan at mga magulang dahil isang bagong pag-aaral ukol sa vaping ng mga teenagers ang nag-ugnay sa pagtaas ng risk of exposure ng mga kabataan sa lead at uranium. Pawang toxic metals ang mga ito na maaaring mapanganib para sa utak at organ development ng mga kabataan. Ito ang humahataw na balita ni Charles Corpus. Hataw Balita Ngayon. Natuklasan sa isang bagong pag-aaral na mga kabataang gumagamit ng vape ay mas mataas ang risk of exposure sa toxic metals, particular na ang lead at uranium. Ginawa ang pag-aaral na ito sa pamamagitan ng pag-aanalisa sa ihi ng mga adolescent e-cigarette representative sample sa Estados Unidos. Sinuri nila kung gaano kataas ang metal level sa ihi ng mga gumagamit ng vape by frequency at flavor type. Lumalabas sa pag-aaral ng mga gumagamit ng vape intermittently o 6 na araw hanggang 19 na araw sa isang buwan ay may mas mataas ng 40% ang lead level sa ihi. Gayon din naman ang mga nag-vape ng mas madalas, umaabot ng 20 araw o higit pa ay mas mataas ng 30% ang lead sa ihi. Samantala, ang e-cigarette users naman na may gusto ang sweet flavors ay may mas mataas na uranium sa ihi. Nagbabala naman si Dr. Hongying Daisy Dai, ang senior author ng pag-aaral na ito, na ang talamak na exposure sa metal sa ito kahit sa mababang level ay may masamang dulot sa kalusugan, lalo na sa cardiovascular, renal, cognitive at psychiatric functions ng mga kabataan. Dagdag pa niya, dapat ay alam ng mga magulang kung gaano kadelikadong paggamit ng vape para sa mga kabataan at payuhan nilang tumigil ang mga anak sa paggamit nito. Sa tala ng National Youth Tobacco Survey sa Estados Unidos, 90% ng mga kabataan ay gumagamit ng flavored e-cigarettes. Charles Corpus, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Sa unang pasok ng buwan ng Mayo, naglabas ng ang Colorado State University ng Atlantic Hurricane Forecast ng prediksyon na may iba't ibang uri ng lakas ng bagyo. Ayon sa mga eksperto, ang mga butil ng pinong polusyon mula rito ay inaasahang magdudulot ng malubhang panganib sa kalusugan ng tao. Ito ang umahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw Balita Ngayon. Identified na ang low pressure ngayong Wednesday, May 1 sa may bandang bahagi ng East Central Atlantic Ocean na may 900 miles ang hilagang kanluran ng Cape Verde. Mabilis na kumalat at lumakas ang hangin, ngunit hindi ito nagdulot ng anumang mga epekto. Posibleng magiging ito ang most active hurricane season na naitala ayon sa ahensya. Samantala, inaasahan ang paghina ng El Nino sa buong panahon na binabawasan ng wind shear na nagpapalakas sa pagbuo ng isang bagyo. Maaaring pigilan ng high wind shear ang pagtindi ng bagyo sa pamamagitan ng pag-alis ng init at kahalumigmigan mula sa sentro at paglilimita sa vertical accent ng air parcels. Samantala, ang timog silangang Europa, partikular ang Greece, ay nilamon na matinding dust storm noong nakaraang linggo na nagmula sa Sahara
Sahara na humantong sa pagbaba ng electricity production mula sa solar panels. Ang maraming bilang ng mga butil ng pinong polusyon ay nagdulot ng malubhang panganib sa kalusugan sa mga may respiratory issues, partikular na ang mga may pre-existing na condition gaya ng asthma at chronic bronchitis. Abby Valdez, humahataw sa balita ngayon. Para naman sa ating mga kababayang OFW, hindi na mangangailangan ng appointment consular applicants sa Philippine Embassy sa Spain simula ngayong Mayo. Kasama naman ang Philippine Embassy sa UK sa participants ng isang charity event na Weaving International Fashion 2024. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon! What's up, kabayan? Magandang balita para sa ating mga kababayan sa Spain dahil simula ngayong Mayo ay hindi na kailangan ng appointment para sa mga consular services. Ibig sabihin, maaari na mag-walk-in ang lahat ng consular applicants sa Philippine Embassy sa Spain. Iniimbitahan naman ng mga kababayan natin sa South Korea na tungayan ng special exhibition na may temang Interwoven Horizons at Tapes 3 of Philippine-Korean Relations in Art. Isa itong solo exhibition ng isang renowned Filipino artist na si Miss Lenore Lim. Tatagal ang exhibition mula May 1 hanggang May 6, alas 10:30 ng umaga hanggang alas 6:30 ng gabi sa Maru Art Center 2nd floor sa Insadong, Seoul. Isa naman ang Philippine Embassy sa UK sa 17 participating embassies sa isang charity event na Weaving International Fashion National Dress Catwalk. Gaganapin ito sa May 11, alas 5:30 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi sa Kensington Town Hall sa London. Sa mga nais manood, maaaring mag-purchase ng ticket sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa UK sa facebook.com/PHLinUK. Magsasagawa naman ng Consular Services Mission sa Virgin at karatig lugar nito sa Norway sa June 29 at 30, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob sa ating mga kababayan ay ang passport application, civil registry, notarial services at legalization of documents at dual citizenship. Para sa kumpletong impormasyon hinggil sa outreach mission na ito ay bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Norway sa facebook.com/PHInNorway. Lynn Perez, sumahataw sa balita ngayon. Hoy, eto na. Ang hindi natin makakalimutan ng pinakaabangan ng marami. Sunny, pwede bang bumati? Siyempre naman, pwede. Yes. At narito naman po ang pagbati ng ating kababayan. Mula po dito sa Winnipeg, Canada, kami po ay bumabati sa aming mga magulang at sa aming mga kamag-anak dyan po sa Pilipinas, sa Paniki-Tarlac, Nueva Ecija at Bataan. Naway ingatan at samahan nawa po kayong palagi ng ating Panginoon. Salamat po sa Diyos! Ay, binabati ko nga pala ng Happy Sabbath Anniversary sa ating amigo, Sherwin Colobong. Happy Sabbath Anniversary, amigo. At binabati ko siyempre yung ating mga regular na taga-subaybay, si Apong Mading at si Darang Aida dyan sa Magalang, Pampanga, ang Tansenko family, si Bradbot at saka si Sislet. Siyempre, binabati ko ang aking mahal na asawa, si Tess, ang aking mga anak, Nico, Eileen, Shasha, and Andrew, sa aking manugang na si Alicia, at sa aking apo, si John and Anna. At siyempre, yung sakali pogi natin, lagi nakasubaybay sila, no? Si Mr. Adelarda at saka si Miss Supina Cañada. Ayun. Sunny. Ayun, happy Sabbath, amigo Sherwin. At binabati ko na rin ang mga kasama naman natin dito sa Los Angeles, partikular na sila Brother Erwin Azul at ang kanyang buting may bahay na si Aurora at ang lahat na nakasama natin na MCJ Kids. At mga parents sila nitong nakaraang weekend sa Los Angeles. At ganoon din ang mga seniors natin. At shout out na rin sa aking nanay at ang aking tito-tita dyan sa Davao City. Dinalo nila ang lola ko dyan sa Davao City. Pagaling ginawa, Lola. At sana'y makita tayo in the future, God willing. Marig, go ahead. Yes, ayan, happy 27th Sabbath anniversary, amigo Sherwin. At miss ka na rin namin.
Gusto rin natin batiin syempre ang ating mga taga-subaybay dito sa Texas, USA. Gayon din dyan sa San Pedro, Laguna, ang aking mami, Josie Malfit. At syempre nandito naman ang aking papa. Yan, first time niya dito sa Texas. Salamat sa Diyos sa iyong pagdalaw. Gayon din ang aking mi amor. Alam ko may dinner na tayo. At ang ating mga seniors dito naman sa East Coast ng Amerika. Kita-kits po mamaya kung loloobin ng Diyos. Ayan, go ahead mga kasama. Shoutout po sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. At shoutout din sa ating mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 25 na nagsasabi, "At siya ay magiging katuwiran sa atin kung ating isagawa ang buong utos na ito sa harap ng Panginoon nating Diyos, gaya ng iniutos niya sa atin." At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-1 sa buwan ng Mayo 2024. Sa ngala ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao, mula po rito sa Pilipinas, sa ngalan ni amigo Sherwin Kulubong, ako po si Bert Cerudo. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Wednesday morning, May 1 na 2024. Mula naman dito sa Hollywood, California, USA, ako si Sunny Cos. Ako naman si Marie Peñaranda mula rito sa Round Rock, Texas, USA. At dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.